Para lang po mas maintindihan din ng publiko kasi napag-uusapan natin yung ginagawa natin to kahit pa tight yung schedule para di tayo magkaroon ng reenacted budget. Ano po ba ang kahihinatnan or ano po ba ang magiging epekto nito sa ekonomiya, sa public services, sa aming lahat kung meron tayong reenacted budget? Kung tutuusin, kung mahusay ang pagpapatakbo ng Pangulo, ng Executive Department, at hindi lang ng Pangulo, ng buong Executive Department, reenacted budget, pwedeng pakinabangan pa rin ng maayos. Kaya lang yung reenacted budget natin, yung budget ng 2025, bloated Bloated yung DPWH, may mga flood control, may mga kung ano-ano. Ang mangyayari doon, siguro pinaka-the worst doon, hindi gagalawin ng presidente yung part na yun. Tapos yung sa DPWH, hindi niya gagalawin. Ganun ang pinaka-mangyayari doon. But huwag natin hayaan umabot doon. Mahirap yun. Nangyari na nung araw yan, inang panahon ni Gloria Macapagal ang balita nga namin doon talagang may mga grupo na sinasadya daw talaga yun Pero sa akin, nung panahon ko nang ako'y Senate President noong 2018, kamuntik lang. Kasi pagdating ng January, end of January, pinirmahan ko na rin sapagkat usapan namin ni President Duterte noon, ibibito niya yung mga pinaglalagay ng House na ayoko. Kaya ayokong pirmahan. Binito naman yan lahat Kaya ganun nangyari yun. So, umabot ng January, February. Ito hindi, pinapangako namin, talagang hindi namin hahayaan mangyari ito. Basta huwag lang magkakaroon ng unforeseen circumstances. Pero ako tingin ko, may mga 1-2 punto lang kami pagtatalunan ng House. Kung i-adapt nga nila yung version namin, di maganda. Kung hindi, yung mga pagtatalunan namin konti-konti lang doon sa mga tinatawag na unprogrammed or doon sa mga soft projects, yun lang. Soft projects? Ano po yun? Pinagtatalo ng soft projects? Ibig sabihin, yung mga medical assistance, yung MAIP, yung AIC, yung TUPAD, yung gano'n. Kasi nadagdagan po, no, Tito Sen? Nadagdagan Pero yung 4-piece, okay na dagdagan yun. Talagang legitimate yun at maayos kasi yun Tsaka may mga graduate ng mga pamilya doon Doon sa MAIP at saka AIC, yung tingin namin, okay lang yung dinagdag ng House, pero ilagay natin sa institusyon. Ilagay natin sa DOH, ilagay natin sa DSWD, ilagay natin sa DepEd, yung mga tumulong-tulong, mga ganon. So, nasa institusyon. At kung merong gustong magbigay sa mga distrito o sa mga probinsya, doon manggagaling. Magkano po ba ngayon ang maliwanag, may request, merong maliwanag para makikita ng taong bayan. Opo. Sa ngayon po ba magkano ang MAIF budget po natin? Naku, hindi ko sigurado yung last year. Yung last year, 32 billion yata. Pero sa proposal po? Ang mabigat kasi, mga ganun din halos pero ang mabigat kasi, last year, yung budget na yon naka-centralize sa speaker at saka yung pati AIX at yung ano pa yung mga soft na iba naka-centralize sa Senate President. Hindi maganda yun. Kaya nga pag upo ko as Senate President, ginawa ko dinisperse ko agad sa PAWE, sa SPAWE, sa Office of the Public Assistance Office. Hindi ko hinayang manghihingi sila sa Senate President, pangit Parang ganun kasing gawa sa House dati. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!